Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailan paman. Aking mga iniibig na mga kapatid, ano ba ang tunay na pakahulugan ng salitang kaligayahan sa inyo mga puso? Ang nalalaman ng tao, ang kaligayahan ay laging nagmumula sa sanglibutan. O aking mga iniibig na mga kapatid, kung inyong pagkatantuin ang tunay at lantay na kaligayahan ay nagmumula sa dakilang Panginoon. Ito ang kaligayahang maghatid sa inyo sa paanan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, marami ang nabibigo sapagkat ang laging pinanghahawakan ay ang alindog ng sanglibutan. Marami ang nabibigo, aking mga iniibig na mga kapatid. Ang laging pinaghahawakan ay ang sariling karunungan at ang kanyang sariling bisig o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit ang ninanais ng kaitaasan, ang makikita sa inyo mga kabuuan, ang tinatawag na mabuti na pamumuhay. Isang pamumuhay na siyang simulain at siyang manggagaling ang tinatawag na kaligayahan o aking mga iniibig na mga kapatid. Isang magandang halimbawa ang aking ibibigay sa aking mga iniibig na mga kapatid. Bakit pinili ng Diyos sa sabsamba ni Sisilang ang isang Jesus? Bakit pinili ng Diyos ang maralitang tahanan kung saan ang mahirap na magulang ang siyang mag-aaruga sa isang Jesus? Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, ang kasiyahan ng puso ay hindi nanggagaling sa mga bagay na nahahawakan, kundi sa mga bagay na nakikita at hindi nakikita sapagkat nariyan yung pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, kayo na matagal nang nakikipamuhay sa kapatagang lupa, itumpak ninyo ang inyong pamumuhay. Sapagkat diyan ang gagaling ang tunay na kaligayahan at kasiyahan ng inyong mga puso. Kung kaya nga ang pagsila ni Sang Kristo sa sabsaban ay maraming kahulugan sa tao. Unang-una, aking mga iniibig na mga kapatid, ang tinatawag na kababaang loob. Ang tinatawag na kawang gawa. Isang laging ipinagdidiinan sa inyong mga kabatlayan sapagkat hanggang sa ngayon, hindi mabitawan ng tao ang kanyang kahinaan. Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, ang paulit-ulit na paalala ay lagi pinaririnig sa bawat isa sa inyo. O aking mga iniibig na mga kapatid, kung inyong pagmamasdan ang inyong kapaligiran sa mga panahon ito, nakikita ninyo ang kasiglahan
sa mga puso ng tao. Nakikita ninyo ang katiwasayan ng isang kaisipan sapagkat lagi sinasaisip ang pagkasilang ng isang Kristo. O aking mga iniibig na mga kapatid, inyong dilidilihin sa mga sandaling ito na maraming aralin ng buhay ang iniiwan sa inyo ang pagkasilang ng isang Kristo sa isang sabsaban. Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, pahalagahan ninyo inyong natutunan sa loob ng patron ng diwa sapagkat ang lahat ng mga ito ay pawang katotohanan. Ang lahat ng mga ito is ikabubuti at ikaiuunlad ng inyong mga espiritu. O aking mga iniibig na mga kapatid, harinawa. Ang pagkasilang ng isang Kristo sa isang sabsaban, minsan pa, nagising sa inyo mga puso na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na meron palang Diyos na inyong pagsasaligan at meron palang Diyos na walang sawang nabibigay ng kabiyayaan sa bawat isa sa inyo. O aking mga iniibig na mga kapatid, palagahan ninyo ang inyong pagparito sa mapalad na umagang ito. At naway inihandog ninyo ang inyong mabuong kakuan ng buong puso't kaluluwa sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat kayo ay nakikisa sa dulang na walang sawang ihanda sa inyong nagdakilang Panginoon. Kayo'y nakikisa o aking mga iniibig mga kapatid na lagi nakikinig sa mga magandang balita na laging sinasabi at binibitiwan sa inyo ng mga kabatlayaan. O aking mga iniibig na mga kapatid, nawa, ang tunay na kaligayahan, ang siyang kaligayahan na nanggagaling sa kaitasan, ang kasiyahan ng puso, ang siyang kasiyahan na nanggagaling sa kaitasan, o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat ang lahat ng ito ay walang hanggan. Baka isipin ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang karangyaan ng buhay ay mayroong hangganan. Ang kayamanan sa mundo ay mayroong hangganan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga sa inyong pag-aaral sa loob ng patron ng diwa ay minsan pa, ang paalaala sa inyo ng kaitasan, huwag kayong tumalikod sa tunay na puno ng ubas. Huwag kayong tumalikod sa dakilang Panginoon. Huwag niyong talikuran ang inyong mga tungkulin na pinagkatiwala sa inyo sa loob ng paturuan ng diwa. Ang aking karagdagan, buksan ang santong kasulatan. Pilipos 2, 5 hanggang 10. Pakibasa. Ito po yung nasulat sa pangalawang sulat ni Pablo sa Pilipos. Sabi niya, "Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Panghuli, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. Punto po. Yan ang tinapay ng buhay na aking inihandog sa bawat isa sa inyo at naway ang diwa ng Kapaskuhan sa inyong mga kalagayan, ang siyang diwang ng magagaling sa kaitasan na ang bawat isa ay magkaisa, magmahalan, at magtulungan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Muli, iniwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa kaitaasan
at ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu, naway ang siyang managana at maghari sa inyong mabuong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, magpakailan pa man. Paalam, ang inyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang kapangyarihan ng Diyos at Ama na siyang namamalagi sa bawat isa, bawat isipan at bawat kaluluwa na sa oras na ito. Magpuri kayo at magpapasalamat sa Panginoong Hesukristo na siyang tunay na Panginoon na inatasan upang ang bawat isa magkaroon kayo ng kapayapaan. Lalong-lalo na sa umagang ito. Marahil, mga anak na hilirang, naririto kayo at pagpuri sa kanyang pangalan dahil sa pagsilang ng isang Diyos na isinugo sa inyong kalagitnaan, walang iba kundi ang Jesus na siyang naririto sa bawat puso. Isinilang sa inyong mga kaisipan na siyang lagi ninyong inaasam-asam at sambitin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo na isinugo sa inyong kalagitnaan. Marahil panahon na upang inyong malaman na ang Panginoong Hesus ay siyang tunay na Diyos. Magpuri kayo at magpasalamat sa kalakasan ng inyong mga katawan. Kalakasan ng inyong puso at damdamin at kalooban na kayo'y nakarating sa umagang ito. Nasa kayo sa inyong kalagitnaan ang tunay na banal na Espiritu Santo na kung tatawagin ng bawat isa, kayo ang tunay na mga anak ng Diyos na nagpupuri at nagpapasalamat sa kanyang pangalan. At sa oras na ito, inyong damahin ang kaligayahan ng bawat isa. Kung ano ang inyong nakikita sa palad na ito, inyo itong tignan ang tunay na ang banal na Espiritu Santo ay sumasa inyong lahat ng dakilang Ama ay pinamamahagi ang kanyang kasaysayan upang ito'y inyong malaman kung ano ang inyong nakikita sa oras na ito. Sino sa inyo? Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa dakilang Panginoon. Ang natanawan ko lang po sa mapalad na umagang ito ay ang pagbukas ng kalangitan kaninang pasimula at ngayon ay nagbabaan po ang maraming kalapati na mayroong puting butil sa kanilang tuka at ito ay ibinagsak sa bawat bumbuna ng bawat isang mag-aaral sa mapalad na umagang ito. Yun lamang po at papuri at pasasalamat muli. Mapalad ka, anak, na binigyan ng pagkakataon upang iyong makita ang kasaysayan ng Panginoon nang siya ay isinilang sa kapatagang lupa. Sino pa? Mayroon pa kayong nakikita, ngunit hindi ninyo sambitin. Sa oras na ito, magpakatatag kayo dahil ang isinugo ng Panginoong Kristo
Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa dakilang Panginoon. Ang may babahagi ko lang po, susundan ko lang po yung nakita ng kapatid na Irma ng mga kalapati at yung pagbagsak po ng bawat butil sa bawat bumbunan. Merong isang larawan pong nabuksan, ito po ay tulad ng unang panahon na kung paano po yung yung liwanag na sinundan ng tatlong pantas patungo sa Panginoon. Ito po ay nananatiling maliwanag at yung liwanag niya sa lahat ng direksyon pumaparoon po. At napansin ko po sa bahaging yan, ang daming maraming tao na nakatingin doon sa liwanag. Yung iba, sinusundan, pinupuntahan. Yung iba, nakatingin lang. Yun lang po at maraming salamat. Magpuri ka, magpasalamat ka sa dakilang Panginoon sapagkat nasa iyo ang lahat ng damdamin upang ipagkaloob sa inyo ang tunay na banal na salita ng Diyos. Dahil sa oras na ito, magpupuri kayo at magpasalamat sa Kanyang kaliwanagan at ibinabasa inyo ang banal na Espiritu Santo na siyang lagi ng patnubay sa bawat isa sa inyo. Sa umagang ito, magpakatatag ang bawat isa. Magpurit, magpasalamat, magpakasaya, sapagkat yan ang kagustuhan ng Panginoon. Magbigay at tumanggap ng banal na biyaya na nagmumula sa Ama ngayon at magpakailan pa mo. Sumainyo na lahat ang kabutihan ng Panginoon na sa umagang ito'y lahat kayo ay may biyayang tatanggapin sa pangalan ng Panginoon Jesus ngayon at magpakailan pa man. Paalam. Ako si Apostol Juan Bautista. Adios. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang inyong ginagawa ay palagi na inyong ginagawa, tunay, lagi itong naghahatid sa inyo ng kiliti sa inyong mga puso. Ano nga bang hangad ng kaitaasan na maihandog sa bawat isa, maliban sa isang pag-ibig na nagbubuhat sa isang Diyos? Hindi kinakailangang hintayin ang panahon na katulad nito upang maramdaman ninyo ang pag-ibig na yan, sapagat lagi na ang pag-ibig ng Diyos ay sumisikat sa bawat isa. Naghahandog siya palagi sa panahon na kayo gumigising sa bawat umaga. Ano pat bago kayo magsipagtulog, aking mga iniibig, ang lahat ng ipatuloy pa rin inihahandog. Bagamat ganon ang kalagayan, ang tao'y nananabik pa rin na pagdating ng mga ganitong kapanahunan, ang kanilang puso ay nagbubuo pa ng malabis na kagalakan. Mauulit kaya niyo ito, aking mga iniibig, sa bawat araw ng inyong buhay, na hindi niyo kailangang hintayin ang bawat pagkakataon na dinilikta ng sanglibutan, ngunit ang puso niyo'y laging nagagalak, sapagkat kayo'y lagi nang nakikisa sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat bagamat ang mga bahagi ng kaganapan ayon sa laman, ay tinatakdaan lamang ng bawat kapanahunan, sa larangan ng katwiran ng pag-ibig, bawat panahon ay para sa Diyos. Bawat panahon ay inihahandog niya sa bawat isa sa inyo. Tunay, ang kabuluhan ng buhay ay maraming aral na ibinibigay. At dito ang tao'y pumapasok sa mga bahagi ng pag-aaral na nagbubukas ng kanyang kamalayan. At anong ninanasa ng Panginoon na mabuksan sa inyong mga puso? Ang katotohanan, upang habang din kayo yumayaon sa sanglibutang ito, hindi kayo natatali sa sanglibutan, kundi ang inyong karunungan, ang inyong pag-ibig at ang inyong kabuuan ay pumaparoon sa isang Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, hindi ko palalawigin ang bahagi na aking ibibigay.
sapagkat nalalaman ko ang puso ninyo ay nasa bahagi ng kasiyahan na inahandog ng sanglibutan. Ito man ay katanggap-tanggap sa Panginoon sapagkat ito'y alaala na nabubuo ng tao para sa kanyang Panginoon at sa kanyang pagkakilala. Ang handog ng kaitaasan ay laging ibinibigay sa inyo. At ang biyaya, ayon sa katwiran ng Diyos, ay hindi niya tatanggalin at hindi mapaparam hanggang ang puso ng tao ay nandoon sa pag-ibig at sa pagkakilala na kung saan siya nagmula, doon din siya babalik. Mga iniibig na mga kapatid, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang biyaya ng kaitaasan ay pumasa inyo mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ako ang sa inyo'y naglingkod sa pangalan ng dakilang Panginoon, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.